Isa pang panukala ang inihain sa Kamara para gawing regular holiday ang EDSA People Power Anniversary. Mahalaga raw kasi ang araw na ito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi lang po ito tungkol sa pagdedeklara ng isang petsa bilang holiday, kundi pagkikilala ito sa kabayanihan ng sambayanang Pilipino at buong tapang na nanindigan para mawakasan o wakasan ang papaniil na diktadorya at para ibalik ang demokrasya. Ganito kung ilarawan ni ML Party List Representative Laila de Lima ang kahalagahan ng pag-alala sa EDSA People Power Revolution na muling gugunitain ng sambayanang Pilipino bukas sa 40th anniversary nito. Kaya personal na nagtungo si de Lima ngayong araw sa tanggapan ng House Secretary General para ihain ang House Bill 8028, isang panukalang batas na magdedeklara sa February 25 ng bawat taon bilang isang regular public holiday. Special working holiday lang kasi ito ngayong taon, ayon sa naging proklamasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan po ng seryosong pagtutok dito, lalo na hindi na lang banta, kundi talagang nangyayari ang mga disinformation and historical revisionism. At nakita po natin yan ng mga nangyayari noong nakalipas na administrasyon kung saan nagkaroon tayong ng makadiktador din na mumuno sa atin, na naghasik din ng karahasan at ngayon po nandyan pa rin ang talamak na katiwalian. Co-authors din ng House Bill 8028 ang iba pang Liberal Party lawmakers na sina Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, Zamboanga del Norte 3rd District Representative Adrian Amatong, Muntinlupa Representative Jaime Fresnedi at Oriental Mindoro 2nd District Representative Alfonso Umali. Kasama ni de Lima sa paghahain si Kiko Aquino D, na apo ni late Senator Ninoy Aquino. Paliwanag ni D, isang EDSA People Power Revolution sa mga naging dahilan kung bakit niya ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. Noong 1986, kahit wala po ako doon, parang matingkad po sa aking alaala yung kwento ng aking mga magulang. Yung dad ko nga po yung nag-explain po sa akin kung ano yung nangyari ng People Power. Star Wars pa po yung ginamit niyang metaphor po dito. Pero yung ideya na kinaya nating palayain yung ating mga sarili sa pamamagitan ng isang paraan na kaya nating ipagmalaki sa kahit sinong tao sa buong mundo. Naging huwaran din anya ang Pilipinas noong panahon ng revolusyon dahil naipakita ng sama-samang pagkilos na kayang makamit ang kalayaan at demokrasya. I think commemorating it, marking it as a special non-working holiday that for the rest of our history would be a very big step in sharing that sort of that pride, sharing that pride of place, pride of country, pride of our people, and pride of our values with our fellow Filipinos. Sana rin daw ay maging panahon ng self-reflection ang paggunita ng EDSA People Power Revolution ngayong taon sa kabila ng mga isyu ng korupsyon at iba pang pagsubok na kinahaharap ng bansa. Ayon naman sa Malacanang, bukas daw si PBBM na pag-aralan ang nasabing panukalang batas. Matapos ding ihain ng Akbayan Reform Bloc ang House Bill 7911 na naglalayon din na gawing regular public holiday ang February 25. Bukas February 25, ikakasa ng iba't ibang mga grupo ang pagdiriwang ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Kaya hiling din ni D at de Lima magpatuloy pa ang sama-samang lakas ng mga Pilipino para panagutin ang mga tiwali, labanan ang korupsyon at magluklok ng mga tamang lider para sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.